Okay? Ang topic po natin is the need for focus. The need for focus. Ayan po. Nandiyan ba yung image ko, Kuya Dave? Ayan. Sige po. Ayun, no? Nakita niyo ba yan, yung target rate? Yung tawag dyan, bullseye. Oh. Isipin niyo, kayo yung, yung nagpana dyan. Target niyo yung nasa dilaw, yung gitna. Pero hindi niyo natatamaan. Ano kaya mararamdaman ninyo? Diba? Doon ka nakatutok eh. Tutok na tutok ka pa. Ano pa talaga? Talagang sinipat mo pang maigi para tamaan, pero hindi tumatama. Ha? Diba? Ayan o. Walang tumama kahit isa eh. Doon sa gitna. Anong mafe-feel mo kaya? Oh? Bakit kaya nagmintis yung tira niya? Siguro nung paghatak niya nung pana, may tumawag sa kanya, "Hoy!" Nabitawan niya yung pana, na-distract siya, no? Tama, nawala yung kanyang focus. O kaya naman habang hawak niya yung pana, may umakyat na langgam sa pantalon niya. Na-distract na naman siya, nawala yung kanyang focus. So without focus, you will be frustrated. Kasi nga meron kang ini-aim eh. Tama? Frustrations. Ang frustration po may lead to disappointments. Diba? Pag hindi mo nakukuha yung gusto mo, pag hindi mo nararating yung gusto mo marating, nagdi-disappoint ka. Tapos minsan nagkakaroon ng conflict sa buhay ng bawat isa po sa atin. Minsan madalas merong discontentment kasi yung iniisip mo na dapat mangyari, hindi nangyayari. Tama? And we sometimes feel burnt out. Mapapagod ka, di ba? Kahit anong tiyaga mo, parang walang nangyayari. So, nagpapagod ka lang. And then, you will feel discouraged. Okay? And then, na-discourage ka, walang nangyayari sa mga effort mo, you will feel depressed. Tama? So, yung iba naman, sinisisi yung iba. Okay? Sinisisi yung iba. So kapag hindi natin tinatamaan yung ating target because we lack focus, nagkakaroon tayo ng frustrations at yun yung bunga ng frustration po natin. Mga yan. Okay? So being out of focus means you are missing the mark of where you should be aiming your life to. Okay po ba? So, kailangan po pagka nakikita mo na yung buhay mo, parang hindi na ito yung gusto mo mangyari sa buhay mo. Tingnan mo kung nakapokus ka pa ba. Tingnan mo kung naka-align ka pa dun sa purpose mo. Amen po ba? Alam mo ba yung purpose mo, bakit ka nakaupo ngayon dyan? Alam mo ba yung purpose mo kung bakit ka Kristiyano? Alam mo ba yung purpose mo kung bakit magulang ka? Kung bakit nanay ka? Kung bakit tatay ka? Kung bakit estudyante ka ngayon? Alam mo ba yung purpose mo? Alam mo ba kung ano dapat yung patutunguhan mo? You need focus. Kasi halimbawa, nanay ka, tapos meron kang kung ano-anong bagay na gusto pang marating, ma-auto-focus ka, masisira pamilya mo. Amen. Okay. What you focus on will always be magnified. Kung saan nakatutok yung iyong paningin, atensyon, yun. Salamat sa misis ko. Kung saan nakatutok ang iyong atensyon, yun ang lalaki. Yun ang lalawak. Yun ang mamamagnify. Kasi doon ka lang nakatutok eh. Tama po ba? Okay? So, kung ano yung pinagpupukusan mo ng atensyon, yun lang yung magmamanifest sa buhay mo. Okay. So, what do we mean by focus? Focus means purpose. Focus means purpose. Every human has a purpose. Sabi mo sa katabi mo, meron kang purpose. May purpose ka. Baka kasi may nagsasabi sa'yo, wala kang mararating sa buhay. Walang kwenta. Wala kang kwenta. Ano ka, mahina ka. Ropor ka lang. Diba? Pero kay Lord, may purpose ka. Sabihin mo ka sa katabi mo, kay Lord, may purpose ka. Okay. So, if you don't find your purpose, kung hindi mo makita, kung hindi mo mahanap ang purpose mo o yung layunin mo dito sa mundo, you will always be out of focus. Kapag wala ka sa focus, you will be
You will always be frustrated. You will always be disappointed. Amen. Kasi nga, ito yung pinagagawa sa ni Lord, ito yung gustong marating niya sa iyo, sa buhay mo, ito yung ginagawa mo. Mapapagod ka lang pag ganon. Okay? So, parang ganito siya, meron akong quote dito, sabi ko, if you don't stand for something, yung purpose mo, you will fall for everything. Kung wala kang standard ng layunin sa buhay mo, kahit anong dumating dyan, susunggabin mo. Amen po ba? Halimbawa na lang sa pagpasok sa relasyon, wala kang standard sa lalaki babae na magiging kasintahan mo. Ang gagawin mo niyan, kung sino yung lumapit, sunggab. Pag hindi mo nagustuhan, palit. 'Di ba? Para ka lang nagsa-swipe ng sa Shopee, nag-window shopping ka, 'di ba? Di mo nagustuhan. Naunawaan po. Madaling ma-frustrate ang taong walang purpose. Kaya kailangan alam natin yung purpose po natin. Okay? So, not having a clear purpose and goal will make you wander off. Pag wala kang purpose at goal, parang magliliwaliw ka kung saan-saan. Pag magiging maligalig ka. Alright? So, until your mind becomes so full of things. Kasi nga walang concentration ng focus ng attention. So, it will lead to so much frustration. Okay? So, Satan will always devise schemes. Lagi pong magpapakana ang dyablo para ma-distract ka. Magpapadala siya ng mga distraction sa buhay mo para hindi ka makapokus sa gusto ng Diyos na gawin mo. Buhay mo. Kasi ayaw ng dyablo na mapagpala ka. So he will offer you false blessings. For example, si Adan at si Eva, inofera ni Satanas si Eva. Pag kinain mo yan, magiging katulad ka ng Diyos. Hindi niya natandaan na sinabi ng Diyos sa kanilang dalawa, you are made in my image and in my likeness. Tama po ba? Si Satanas, mag-o-offer pa siya ng higit sa binigay ni Lord na aakalain mo, uy, maganda. Mas maganda. Akala mo lang yon. Pero sa totoo lang, yung binigay na ni Lord, very good na. O, titigan mo yung katabi mo. Very good na yan. Huwag ka na maghanap ng iba. Hello? Very good na yon. Basahin niyo yung Genesis. Very good na yon. Huwag ka na humanap ng iba. Alright? So, He will always use any means necessary to prevent you from having a clear focus and purpose. Kung ano-ano yung papadala po niya. Halimbawa, ako po, tinawag akong magpastor. At dahil ako'y tao lamang, gusto kong mabuhay na may kaginhawaan. Sa aking limitadong kaunawaan, gusto ko po na maghanap buhay para maganda naman yung maganda naman yung layunin ko para sa amin, para sa ministry. Gusto kong kumita ng extra para may madagdag man, mai-contribute ako na mas malaki pa para sa gawain ng Panginoon. Nag-isip ako na magnegosyo, nag-isip ako na pumasok sa Shopee, sa mag-Grab, maglalamove. Lahat yon ginusto ko po yon. Pero lahat ng pinasok ko, alam nyo po ba, saglit lang ako nandoon. It's either hindi ako nakasahod, hindi nabigay yung sahod ko doon sa diniliver ko, or nagkaroon ng sakit yung paa ko kasi nagmamaneho ako Biro mo yon? Saka gustuhan kong kumita, Lord, para naman para sa future namin mag-asawa, para sa future ng ministry. Pero sabi, laging pinapaalala sa akin ni Lord, pagka natigil na yung mga gusto kong gawin, na pagkakitaan, pinapaalala niya sa akin, hindi ka negosyante, pastor ka. Kaya mag-focus ka sa pagpapastor. Kasi kung saan ka nilagay ni Lord, kung ano yung purpose sa'yo ni Lord, yun ang dapat fokusan mo. Kasi pag doon ka nag-focus sa pinagagawa ni Lord, doon ka pagpapalain.
Kaya may sinasabi doon sa aklat ng Hagay na trabaho ka ng trabaho pero parang butas yung bulsa mo. Kasi hindi naman pinagagawa yung ginagawa mo. Amen? O yugyugin mo yung balikat ng katabi mo. Huwag nang pasaway, baby. Okay? Ngayon, para ma-align ka, para ma-align yung buhay mo, dapat meron kang priority. Sabi mo sa katabi mo, priority. First things first. Alam mo dapat yung una. Ang una, hindi yung trabaho mo. Ang una, hindi yung anak mo. Hindi asawa mo. Alam mo kung ano una? Alam mo kung ano una? Si Lord. Ilang beses na po namin yan sinabi. Sa lahat ng mga taong nakausap namin. Gusto mo maayos buhay mo? Unahin mo si Lord. Matitigas ang ulo ng iba. Pero ngayon malambot na. Sana naman, no? Unahin si Lord. Unahing sundin si Lord. Mas takot ka pa sa asawa mo kaysa kay Lord. Mas takot ka sa anak mo kaysa kay Lord. Hindi mo mapalo yung anak mo kasi iiyak. Disiplinahin ang anak. Train up a child in a way he should go. And when he is old, he will not depart from it. Okay, number 1. Find your purpose in Christ. Hindi ko sinabi dyan na church. In Christ. Kailangan meron kang sariling relasyon sa Diyos. Meron kang sariling relasyon kay Jesus. Para malaman mo kung ano talagang purpose mo. Kaya ka nalilito kung anong kailangan mong gawin kasi wala kang relasyon sa Kanya. Hindi mo inaalagaan yung relasyon mo kay Jesus. Lucas chapter 10 verse 41 hanggang verse 42. Sabi diyan, Jesus answered and said to her, kay Martha, 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 you are worried and troubled about many things. Masyado siyang distracted. But one thing is needed. Sabi mo sa katabi mo, one thing is needed. Kalabitin mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, one thing is needed. Kalabitin mo, sabi mo sa kanya, one thing is needed. One thing is needed. You should focus on that one thing. Focus on one thing. Focus on one thing. Ano yung one thing? Baka iniisip nyo, negosyo yan ha. Ang one thing ay Lord ang tingin. Amen? Yun yung one thing na dapat pinaprioritize mo. Yun yung unang-unang dapat pinaprioritize natin. Yung relationship natin kay Lord. Sabi dyan, and Mary has chosen that good part which will not be taken away from her. Pag pinili mo unahin si Lord, hindi maaagaw sa'yo ng mundong yan. Pero unahin mo yung mundo, unahin mo yung mga alok ng mundo, tingnan nyo, pag inagaw yan, lungkot na lungkot ka. Depressed na depressed ka. Gusto mo na magkitilin yung buhay mo kasi hindi mo nakuha Pero yung mag-focus ka kay Lord, hindi maaagaw ng mundo yung relasyon mo kay Lord. So focus on that one thing. Amen po ba? Okay. Proverbs 19 verse 21. Bakit natin kailangang alagaan yung one thing? Sabi rito, there are many plans in a man's heart. Nevertheless, the Lord's counsel. Kung ano yung plano ng Diyos, yun ang matutupad. Pastor, paano ko malalaman yung kalooban ng Panginoon? 1 Corinthians 2 verse 9 to 10. Eye has not seen, nor ear heard, nor have entered into the hearts of men the things which God has prepared for those who love Him. Sabihin niyo po, love. Yung plano po ng Diyos ay nire-reveal niya sa mga taong nagmamahal sa Kanya. Hindi lang po yung nagpupunta ng church. Marami nagpupunta ng church, hindi nila alam layunin nila. Hindi nila alam kung anong layunin ng Diyos para sa kanila. Kasi hindi nila mahal si Lord. Tanungin mo nga yung katabi mo, mahal mo ba si Lord? Kasi kung mahal mo si Lord, tutuparin mo yung sinasabi niya. John 14:15. If you love me, obey my command.
Pwede mong sabihin, mahal mo siya. Hindi mo naman sinusunod. Hindi mo siya mahal. Sabi dyan, God has revealed His plans to us through His Spirit. Amen? John chapter 16, 13 to 14. When the Spirit of truth, the Holy Spirit, has come, He will guide you. Gagabayan ka niya. Into all truth, for He will not speak on His own authority, but whatever He hears, He will speak, and He will tell you things to come. Gusto niyo ba yon? Nalalaman po ninyo yung gagawin ng Diyos sa inyo sa kinabukasan, sa susunod na panahon. Alam niyo po ba na si Abraham, ang tawag sa kanya sa Bible, friend of God? And being a friend of God, he never missed the will of God. Ulitin ko po being a friend of God, he never missed the will of God. You must be a friend of God. Anong sabi ni Jesus? You are my friends indeed, dahil sinabi ko sa inyo lahat ito. And because you have followed me, you have loved me. Hindi kanya naging kaibigan kasi pinili mo siya maging kaibigan. No, pinili kanya maging kaibigan. So, i-cherish mo yung relationship na yon. Pag cherish mo yung relationship na yon sa Panginoon, imposibleng hindi niya ibigay sa iyo yung kalooban niya. Imposibleng hindi niya i-reveal sa iyo yung kalooban niya. So, the key is intimacy. Ang susi para malaman mo yung purpose mo ay intimacy. Love the Lord your God with all your heart, soul, mind, and strength. Second, para magkaroon tayo ng focus. Find your purpose in your family. Hindi po ministry agad. Kailangan alam mo yung purpose mo o yung kailangan mong pagfokusan sa family. Anyways, by the way pala, may babalikan lang ng konti dun sa number 1 point ko po. Para marinig mo po yung kalooban ng Diyos sa buhay mo, you must be in a position wherein you are very sensitive to receive word from God Himself. Paano po yun? Yung position na yon. Kailangan prayerful ka. Nagbababad ka sa Word of God. Worshipful ka. Ibig sabihin, lagi kang nag-worship. Kahit anong mangyari, nagpupuri ka sa Panginoon. Amen. Okay, so, number 2. Para manatili tayo sa focus natin, you find your purpose in your family. Nakasulat po rito sa Colossians 3:18 to 21. Okay. Wives, o mga asawang lalaki, sabihin nyo sa inyong mga asawang babae, Wife, submit to me. Sabihin mo sa kanya, babae, magpasakop ka sa akin. Hindi, asawa ko. Di ba? Asawa ko, magpasakop kayo sa inyong asawa. Amen? Amen. Magpasakop. Ay, hindi sila nag-amen. Ayaw nila magpasakop. Magpasakop sa inyong asawa. Amen po ba? Sabi diyan, bakit ko kailangan magpasakop? Sama-sama ng ugali niya. Sabi ng Bible, as is fitting in the Lord. Amen? Gagawin mo siya kasi yan ang gusto ni Lord. Hindi dahil, hindi kasi po nakadepende sa ugali ng asawa mo yung trato mo sa kanya. Dapat nakadepende sa Word of God yung trato mo sa kanya. Kaya yung susunod dyan, husband, love your wife. Ang sungit-sungit niya eh. Husband, love your wife. Di ba? Kailangan, parehong mag-asawa, sinusunod yung kalooban ni Lord. Ewan ko na lang kung mag-away pa kayo. Kung yung asawang lalaki, namamahala sa kanyang sambahayan, imposibleng hindi magpasakop sa kanya yung babae.
Kung ibinibigay niyo yung attention, affection, recognition na kailangan nung babae, imposibleng hindi magpasakop sa kanya yung babae. Tanong, Pastor, ginagawa ko naman eh. Bakit hindi pa rin siya nagsasubmit? Pag-pray mo, luhod mo kay Lord. Amen? Pagtulog yung asawa mo, pag-pray mo, Lord, pabaitin mo na siya, Lord. Lord, no? Maging malambing na ulit siya sa akin. No? Amen? Kaya walang nagbabago, hindi ka nagpe-pray, hindi mo pinagpe-pray eh. Gusto mo lang yung diskarte mo eh. Gusto mo diskarte mo eh. Gagawin ko ang lahat. Ano ba yung kanta na yun? Gagawin ko ang lahat. Pangako mo lang, di ako iiwan. Amen? So, wives and husbands, reciprocate. Gawin ninyo yung kalooban ni Lord. Pagpukusan po ninyo yung trabaho ninyo sa isa't isa. Mga asawang babae, huwag niyong tataasan ng boses ang asawa niyong lalaki. Huwag niyong tataasan kasi Hindi, joke lang ha. Hindi namin kaya yun. Ang tunay na lalaki, hindi kaya manakit ng babae. Physically. Pero minsan napapaiyak natin sila, no, Jordan? Kasi hindi na natin nabibigay yung love. Kaya sila umiiyak. Okay? Mamaya pag uwi nyo sa bahay, mag-usap kayong mag-asawa. Lalaki, sabi mo sa asawa mo, honey, sugar, honey buns. Kailangan nyong gawin yon. Terms of endearment ang tawag doon. Lambingin ninyo yung asawa ninyo. Lalambingin ko din yung asawa ko. Diba? Maglambingan tayo. Lambing lambing. Lambingan. Tapos, mga asawang babae, i-encourage nyo naman kami. Huwag nyo kaming pukpukin. Ano ba yan? Ganyan ka na lang lagi. Ganyan. Walang magbabago. I-encourage nyo kami. Amen? Amen? Huwag nyo kaming sisigawan kapag maraming tao. Para kami nanliliit nun. Hindi ikaw na lang tama. Alam niyo yung linya ni John Lloyd sa second chance? Yun. Anyways. Children. Kala nyo magulang lang Mga anak, taas ang kamay. Children, obey your parents. In all things. In all things. Mga anak dyan, kung nandito yung magulang ninyo, titigan ninyo. Nanay, tatay, I will obey you. Wag mo lang ngayon. Susundin na kita. Hindi na ako magpapasaway. Pag sinabi mo hanggang alas 6 lang, hanggang alas 6 lang. Amen? Hindi na ako magdadabog pag hindi ako pinahawak ng iPad. Okay? Pag sinabing hindi mag-boyfriend, sige, hindi ako mag-boyfriend. Aral muna. Amen? Sabi dyan, for this is well-pleasing to the Lord. It's well-pleasing to the Lord. Huwag nyo rin sisigawan yung mga magulang ninyo. Huwag nyo mumurahin. Huwag nyo pagbuhatan ng kamay pag matanda na sila. Diba? Binugbog mo ako nung bata ako, lagot ka ngayon sa akin. Huwag ganon. Mahalin pa din. Ito po yung next. Actually, sa original translation, hindi lang fathers, kundi parents. Parents, do not provoke your children. Huwag nyo silang galitin. Huwag nyo silang inisin. Amen? Amen po ba? Huwag nyo silang i-discourage. Parents po yan May panahon na pagpalo, pero dapat alam nila kung bakit sila pinalo. Huwag lang basta humataw. Amen? Kasi magre-rebelde sila. Amen po ba? Lahat tayo, mga anak tayo.
Amen po ba? Sumunod tayo sa magulang natin. Dito po sa church na to, bilang tumatayong tatay spiritually at nanay spiritually, yung asawa ko, kung mayroon man po kaming pinagagawa sa inyo, gawin po ninyo. It is well-pleasing to the Lord. Hindi nyo po yung ginagawa sa amin, ginagawa nyo yung kay Lord. Sabi ng Colossians 3:23, whatever you do, do it heartily as to the Lord. May pinagawa si pastor, yes, yes Lord. Isipin mo ginagawa mo yung kay Lord. Kapag may pinagawa si pastor tapos nagreklamo ka, isipin mo ginawa mo yung kay Lord. Totoo. Totoo, basahin niyo yung Matthew 28. Diba? So, hindi ko na mabasahin. Number 3, para hindi ka pumawala sa focus, find your purpose in the church. Okay? Kasi sa church po, nadidisciple ka. Nagagabayan ka. Second to your family is the church. Kung sa bahay, nagagabayan ka ng magulang mo, very good. And isusupplement ng church naman yung guidance sa'yo. Amen po ba? So find your purpose in the church. 1 Peter chapter 4 in verse 10, as each one has received a gift, minister it to one another. Kung meron kang talento, meron kang treasure, meron kang time, meron kang energy, minister it sa church. Amen? Verse 11, sabi diyan, that in all things, God may be glorified. Amen? Yung gift mo, gamitin mo sa church. Titigan mo yung katabi mo. Titigan mo siya. Titigan mo, huwag kayong tumitig sa akin. Titigan mo siya. Hawakan mo yung kanyang balikat. Sabi mo sa kanya, huwag ka nang absent sa mga gawain para magamit ka naman ni Lord. Alam nyo, kaya kayo pariwara. May mga taong pariwara kahit nasa loob ng church kasi hindi ko commit sa mga gawain sa church. Hello? Amen? Totoo lang. So look for opportunities to serve in the local church. To serve in the local church. Pwede kayong maghugas ng pinggan, mag-map ng sahig, magwalis, kung ano-ano. Mag-ayos ng upuan. Amen po ba? Paliguan si pastor. Hindi, joke lang. Diba? Ayusin yung simbahan. Kung ikaw naman ay mayaman, ipipinance mo yung kingdom, yung gospel, para mas marami pa pong maabot. Amen? Maraming pwedeng gawin sa iglesia, hindi mo lang nakikita kasi inactive ka. Konting ulan, pastor, umuulan kasi ha. Ambon lang, hindi na umaten. 'Di ba? Kahapon po galing ako sa Line of Judah Prayer Network. Sabi po doon ni Bishop June Rendal, iba po yung involvement sa commitment. Ang involvement, yun po yung kapag convenient ka lang. You will be involved. Pero pag committed ka, kahit anong sitwasyon, kahit hindi convenient, pupunta ka. Halimbawa, may problema sa bahay. Nag-away yung mga anak o yung asawa mo. Nag-away kayo. Pero, pagpapasa Diyos mo, hindi, tutuloy pa rin ako sa gawain. Amen po ba? Yun ang commitment. Amen? Bigyan ko na lang kayo ng example. Nung pandemic, sarado yung mga churches. Pero may mga churches na committed. Kahit mayroong gawain. Amen? Kasi committed sila kay Lord. Okay. Number 4, find your purpose in the community. Amen po ba? Meron kang relasyon sa Diyos, may focus ka sa relasyon mo sa Diyos, may focus ka sa family mo, alam mo yung pagpofokusan mo sa family mo, as a father, as a mother, as a son or daughter, o kung ano man ang iyong function sa family, alam mo rin yung function mo sa church, maganda alam mo rin yung function mo sa community. Amen po ba? Yung natututunan mo sa bahay, sa church, i-apply mo sa community. Diba? So, katulad nga nung binasa natin sa Colossians 3:23, whatever you do, do it heartily as to the Lord. Whether you are a student, whether you are a business
businessman or businesswoman. Whether you are a professional, employer ka o empleyado ka, kahit ano yan. Okay po, pwede street sweeper ka, pero gawin mo yan para sa Panginoon. Kung pastor ka, magpastor ka para sa Panginoon. Kung worship leader ka, mag-worship lead ka para sa Panginoon. Whatever your hand finds, do it with your best as to the Lord. Amen po ba? Amen po ba? Alam nyo, minsan parang nakakatamad gawin yung paulit-ulit mo ng ginagawa. Halimbawa sa mga magulang. 'Di ba? Kada araw mag-iisip ka ng lulutuin mong ulam para sa kanila. Commitment 'yun. 'Di ba? Kaya nakaka-appreciate ko tuloy yung misis ko ngayon eh. Araw-araw masarap yung ulam. Hindi lang basta bukas ng delata. 'Di ba? Talagang mag-iisip ng ulam namin. 'Di ba? Love you. Okay. Para po makatulong sa pag-focus mo, you need, number 1, bibilisan ko na lang po, commitment. Commitment. Sabi mo sa katabi mo, commitment. Ayan ha, commitment. Hindi lang involvement, commitment. Okay? Sa commitment po, it involves dedication to God's purpose and calling in your life. It requires prioritizing participation and perseverance. Ito po tandaan ninyo, sa commitment, ito lang pinakatatandaan natin. Let your yes be yes. And your no, no. Huwag kang umoo sa mga bagay na hindi mo naman kayang pagkumitan. Amen po? Let your yes be yes. And your no, no. Okay. Number 2, you need courage. Courage is essential in fulfilling God's call. It requires stepping out of your comfort zone and facing fears and challenges. Amen po? So, may pangako naman po ang Diyos. Basta may pinagagawa siya sa atin, sabi sa Joshua chapter 1 verse 9, be strong and of good courage. Do not be afraid nor be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go. Huwag kang matakot sa pinagagawa sa'yo ni Lord. Gawin mo kasi kasama mo si Lord. Number 3, collaboration. So God's purpose is fulfilled through community and teamwork. Teamwork with God and with God's people. Hindi pwedeng kay Lord ka lang loyal. Kailangan loyal ka sa mga kasama mo. Amen? Kasama mo sa bahay, kasama mo sa church, kasama mo sa school, etc., etc. Kailangan loyal ka sa mga tao. Amen po ba? Halimbawa, kailangan loyal ako sa Kanya. Oh, diba? Okay. So, by exposing yourself to community and collaborating with fellow believers or workers, you see opportunities where your God-given gifts can be utilized. Kasi may inspire ka po when you collaborate. May inspire kang gawin. Yung akala mo hindi mo kayang gawin, kaya mo palang gawin. Ako po, hindi ko akalain na kaya ko maging teacher sa public school. Hindi ko talaga sukat akalain. Diba? Kahit si misis ko po, hindi namin sukat akalain na kaya naming magturo sa mga estudyante sa public school. So glory to God, meron na po tayong bunga. Diba? O, nainganyo siya sa mga napakinggan niya doon sa school sa pagtuturong ginawa po namin. Glory to God. Amen po ba? Kaya, ang sabi ng Bible, huwag kang mapagod sa paggawa ng mabuti kasi in due time, you will reap. Amen po ba? Eh, yung iba kasi pagka nagsasawa na agad eh. Alam niyo yun, ningas kugon. Ugali ko dati yan, walang natatapos. Actually nga po, nung minsan magkausap kami ni Mrs., may nasabi siya sa akin na ano yan, sabi mo sa akin? Parang, pag may inumpisahan, parang hindi natatapos. Nasaktan ako kasi totoo. Kaya kahit minsan tinatamad akong pumasok dun sa Queen's Row, the Lord, alam ko magkakabunga to. Amen? May bunga nga. Di ba? Oh. Consistency, number 4.
Consistency is vital to maintaining momentum in fulfilling God's purpose. Consistency is better than intensity. Diba? Kasi pwedeng sa umpisa, on fire ka. Okay? Kailangan po ng consistency. And lastly, you need clarity. Malinaw na vision. Clarity means seeking a clear understanding of God's specific call for your life. So, kung para maging malinaw sa'yo yung layunin mo, kailangan mo po ng clarity. Clarity saan? Clarity ng mensahe ng Diyos na ipagagawa niya sa'yo. Kailangan po dyan ng prayer, meditation of God's Word, and being under mentorship or discipleship. Amen po ba? Kaya po dito sa church, meron tayong discipleship program. Okay? So, kung may time kayo mamayang hapon, alas 2:45 ng hapon, meron po tayong discipleship class. Libre. Ano po yan? Pwede kayong maupo dyan kahit anong edad po ninyo. Okay? So, we encourage you na umattend po ng discipleship class. Okay? So, ayan. Para mag-guide po tayong lahat. Okay? Para hindi tayo yung kung ano-ano lang yung sinasabak natin sa buhay. Amen po ba? Di ba, Jordan? When you have clarity, tingnan nyo ha, when you have clarity in your purpose, kasama ako dyan ha, you can make wise decisions and take purposeful actions that aligns with God's will. Kung malinaw na malinaw sa'yo yung pinagagawa sa'yo ni Lord, diba? Magkaroon ka ng wise decision. You will make wise decisions and purposeful actions that will align to that vision na pupukusan mo. Halimbawa, si Ate Rebecca, diba? Ano dapat ang pagpupukusan mo ngayon? Si Lord saka yung pag-aaral mo, diba? Kasi, ano yung tinitingnan mo sa hinaharap? Ano bang pangarap mo pagka tapos mo ng college? Teacher, o diba? Grabe. Praise God. Oh, sa ganyang edad, alam na kung ano yung gusto niyang mapuntahan. Yan, maganda. Amen? Okay. So, anything that does not and will not contribute to the will and purpose of God in your life must be eliminated. Lahat ng distractions, kailangan i-eliminate mo. Kailangan tanggalin mo. Amen? Kung jowa yan, hiwalayan mo. Amen? Oh. Kung cellphone yan, hindi ka matigil kaka-scroll, tigil-tigilan mo na din yan. Amen po? Sabi mo sa katabi mo, fellowship. Fellowship. Diba? Fellowship. Distraction yan sa fellowship, yung cellphone. Diba no, Dave? Okay? So lahat po ng hindi makakontribute sa plano ng Diyos sa buhay mo, alisin mo. Tanggalin mo. Amen po ba? Lahat ng hindi makakontribute sa pinagagawa ng Lord sa iyo, tanggalin mo. Okay, in my conclusion, frustrations can be avoided when we know what we are supposed to prioritize or focus and be led by God through the scriptures and prayer, and always ask the Holy Spirit for guidance. Amen po ba? Like what we have read earlier, ang Espiritu Santo po, siya ay Espiritu ng katotohanan. At lahat ng sasabihin niya ay totoo. Amen po ba? Hindi kanya ililigaw. Bibigyan kanya ng focus. Amen po ba? When you have a genuine relationship with the Lord Jesus Christ, He will deposit the Holy Spirit in you. And the Holy Spirit in you will guide you into all truth. Amen po ba? So, yung alignment mo laging nasa truth. Amen? It requires your cooperation. Amen po ba?
It requires your cooperation. Sabi mo sa katabi mo, it requires your cooperation. Ano pong ibig sabihin nun? Ano pong ibig sabihin nun? Wala pong gagawin si Lord kung wala ka rin gagawin. Naunawaan po ninyo? Pastor, anong kailangan kong gawin? Mag-pray ka, magbasa ka ng Bible, mag-worship ka. Amen po ba? Para maging malinaw yung focus mo. Kasi po sa dami ng distractions sa mundo po natin ngayon, social media, mga umaaligid na nanliligaw. Kung lalaki ka, mga umaaligid na pwedeng ligawan. Ang daming distractions ngayon. Tama po ba? Kailangan mo ng focus, kailangan mo ng alignment. So ipag-pray mo kay Lord, amen? Submit your will, submit your mind, submit your emotion to God in prayer. Amen po ba? Let us all stand up. Hallelujah. Father, we praise you, Lord, for the word that we have heard this morning. May this message, Lord God, be stuck in our hearts, Panginoon. Help us, Lord, to fulfill your goal, to fulfill your purpose in our lives, O Panginoon. Sa lahat ng tinawag mo rito, Panginoon, na mga negosyante, Lord, let them have a clear focus in their lives, O Lord God. Sa lahat ng tinawag mo, Panginoon, hallelujah, to be a kingdom financer, Panginoon. Lord, help them to find their focus, O Lord God. Hallelujah. Lord, everyone who is called to ministry, help them find focus, Lord God, in the name of Jesus Christ. Help us, help every one of us through your Holy Spirit, Panginoon. Makita po namin, maunawaan po namin, O Diyos, ang kalooban mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Can we raise our hands to the Lord? Taas po natin ang ating kamay sa Panginoon. Hallelujah. Sige po, hilingin niyo po sa Diyos ang kanyang gabay. Habang kayo po ay nakapikit at nakataas ng inyong mga kamay, just pray to the Lord right now. Just even a simple prayer. Lord, kailangan ko ng gabay. Kailangan ko ng direction. Hindi mo alam kung saan ka papunta. You need direction. Lord, I need direction. Kailangan ko ng direction sa family ko. Kailangan ko ng direction bilang tatay. Kailangan ko ng direction bilang nanay. Kailangan ko ng direction bilang anak. Kailangan ko ng direction bilang pastor, bilang asawa ng pastor. Lord, kailangan ko ng direction bilang estudyante, bilang mag-aaral. I need direction. I need a focus, Lord God. Give me focus, O Lord God. Sinasubmit ko sa iyo, pinapasakop ko sa iyo ang aking puso, ang aking isip, ang aking damdamin, ang aking katawan, Panginoon. Lord, give me an open spiritual eyes, an open spiritual heart, Lord. Sensitive to the prompting and leading of your Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah.